Magandang umaga. Narito na ang PTV Balita ngayon. Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang telecommunication company sa bansa na magbigay ng libreng tawag program sa mga overseas Filipino workers sa ibang bansa at maging sa kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Dahil dito, magagamit na ng ating mga kababayan na nasa Iran, Iraq, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, UAE at Saudi Arabia ang libreng serbisyong ito. Ayon sa Pangulo, maglalagay din ang telecommunication companies ng libreng call stations sa mga piling business center na nasa ilang malalaking mall sa bansa, kung saan matutulungan nito ang mga pamilya na makausap ang kanilang mga mahal sa buhay na una sa ibang bansa. Dagdag pa ng Pangulo, layo ng programa na tiyakin ang kaligtasan at patuloy na ugnayan ng mga OFW at kanilang mga pamilya sa kabila ng tensyon sa Middle East. Dumating na sa Pilipinas kagabi ang unang batch ng mga government-sponsored repatriates mula sa Middle East sakay ang Emirates Flight EK334. Kabilang sa mga nakauwi, ang 70 mga OFW at kanilang dependents na dumaan sa masalimuot na proseso ng pag-uwi sa harap ng limitado o saradong airspace. 33 sa kanila, pamahalaan ng Pilipinas ang sumagot sa pamasahe. Ang iba naman sa mga nakauwi ay may sarili ng mga tiket o nauna na nakapag-book ng flight pero nabigyan pa rin sila ng iba't ibang tulong bago at pagkadating sa Pilipinas. Nagpapasalamat naman sa pamahalaan ng nakauwing OFW na si Jen dahil mabilis siya natulungan ng OWA para makauwi agad. Magka-problema ako sa trabaho, sa kanila akong lumapit. So lahat ng assistance na kailangan, pati yung pag-uwi, preparation, shelter if needed, pati yung pagkain, na-provide naman nila. Even medical assistance kapag kailangan. Samantala, dumating na sa New York sa Estados Unidos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para dumalo sa mga aktibidad sa United Nations General Assembly at gagawing partisipasyon sa iba pang international meetings. Dumating ang Pangulo sa New York 2:45 na madaling araw, oras sa Pilipinas, Lunes, 9 ng Marso. Kasama ng Pangulo sa delegasyon para sa kanyang working visit sina First Lady Liza Araneta Marcos, Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak at Secretary Carlito Galvez Jr. ng Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. Mananatili ang ng 2 araw sa New York ang Pangulo kung saan ay inaasahang magsasalita ito sa special session ng UN General Assembly. Kabilang sa mga tatalakayin ng Pangulo dito, ang panawagan ng kapayapaan sa gitnang silangan. Bahagi din ng 2-day working visit ng Presidente ang pakikipagpulong sa ilang mga negosyante na nakabase sa New York. Nakarating na kaninang 2:45 p.m. local time si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang unang ginang Liza Marcos at iba pang delegado ng Pilipinas para sa working visit ng Pangulo sa Amerika para sa UN Security Council. Dahil pa rin sa inaasahang big-time oil price hike ngayong linggo, maaga pa lang ngayon Lunes ay dumagsa na sa mga gasolinahan ang ilan nating mga kababayan para magpakarga ng gasolina. Pila-pila na ang mga motorista sa isang gasolinahan sa Commonwealth Avenue na nagpapakarga ng gasolina bago ang inaasahang big-time oil price hike. Hinahabol kasi nila ang mas mababa pang presyo ng petrolyo. Epekto pa rin ito ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East kung saan nagmumula ang malaking bahagi ng supply ng langis na iniaangkat ng Pilipinas. Ilan sa mga kababayan natin naglaan ng dagdag na budget para magpa-full tank para kahit paano ay hindi gaano maramdaman ang inaasahang taas presyo ng petrolyo. Sa kasalukuyan, nasa 57.90 centavos ang presyo ng diesel habang nasa 55.70 centavos naman ang regular na gasolina at 56.78 centavos ang premium gasoline. At yan ang mga balita sa oras ito. Para sa iba pang update, follow at ilike kami sa aming social media platforms at PTVPH. Ako po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.